Basura ang isa sa mga dahilan kung bakit tumitindi ang pagbaha sa ilang lugar tuwing umuulan. Kaya sa ating barangay saksi, inalam namin kung paano ba pinaghahandaan ng binabahang barangay Rojas dito sa Quezon City ang pag-akyat ng tubig. Saksi si Isay Reyes. Nitong Hunyo lang nang magising sa ganito katinding baha ang mga residente ng Barangay Rojas, Quezon City, kasunod ng magdamag na pag-ulan. Bukod daw sa baba talaga ang kanilang lugar, may ilog pa sa barangay na madalas umanong umaapaw pag tag-ulan. Ang tubig nito dapat malayo nakakadaloy sa mga estero, pero dahil may mga inaarid na basura mula sa ilog, nagkakaroon ng mga bara. Yan pong kanal na yan, lagi pong puno ng tubig pag aapaw-napaw po. Pag malakas ng ulan, laging umaapaw po. Tapos yung mga paninda ko, linilikas ko na po sa taas. Gihit na mga residente, inaano daw mula sa ibang lugar ang mga basura sa estero. Pero dahil sila ang apektado, tulong-tulong na lang nilang nililinis ang mga basura. Lahat kami halos na nakatira dito, tulong-tulong kami. Lalo na kung maputik yan. Inaano namin, winawalis namin ang gusto yan. Lagi ring nakahanda ang mga residenteng mag-ayos ng mga gamit. Understood na po yun na inaano po namin, nililikas na po namin yung mga gamit namin. Lalo na po itong aming mga lutuan at kaunting gamit. Habang ang mga opisyal naman ng Barangay Rojas, nakaalerta sa pagbigay ng saklolo sa mga binaha. Tansyado nila kung gaano tataas o tataas pa o ilang oras bababa. Tansyado nila. So, kabisado nila kung talagang maghihingi na sila ng O-boat. Ayon sa barangay, kinakailangan na nasa 1.6 meters pa lang nagsisimula ng lumisan yung mga residente. Pero dahil nga nakasanayan na nila itong laging pagbaha dito, pinapaabot muna nila ng 2 meters bago sila humingi ng tulong sa barangay. Ang MMDA muling iginiit na may bahagi ang mga residente at opisyal ng barangay para maiwasan ang pagbaha sa kanilang lugar. Sa mga kababayan natin, para maiwasan lalo ang baha, yung pagtatapon ng basura dapat po sa tamang lugar at saka kung pwede nating i-recycle at i-segregate para mahiwala yung plastic. Yun po talaga ang sanhi ng pagbabara ng ating mga drainage lateral. Para sa Barangay Saksi, Isay Reyes, nag-uulat. At sa ibang balita, isang lalaki ang nakaligtas matapos pagtulungang bugbugin ng kapitbahay at ng mga construction workers sa Tondo, Maynila. Itinanggi naman ng kapitbahay na pinapaligpit umano niya ang lalaki. Saksi si Ivan Mayrina. Mga tinamong pasa, bukol at gasgas sa mukha at katawan ang inabot ni Joven Clavio matapos umanong pagtulungan ng kapitbahay at ng mga construction worker nito bandang tanghali kanina. Nagwawalis raw siya noon para ihanda ang pagtitindahang pwesto sa tapat ng kanilang compound sa Tayuman, Tondo, Maynila nang hilahin umano siya ng mga construction worker papasok sa ginagawang bahay ng kapitbahay na si Valde Castro. Doon ay halinhinan daw siyang sinuntok, tinadyakan at itinali pa ang mga kamay at paa. Patunay raw ang mga litratong ito na kuha umano ng sumaklolong kapitbahay. Meron po nagtatali sa akin. Tali niya, narinig ko po yung may-ari. Sabi niya, tali niya yan. Tapos sabi niya ganun. O banatan niya, dito na papatayin na natin dito. Nang rumisponde mga polis, kusa namang sumama ang mga construction worker, gayon din si De Castro. Hindi itinanggi ng foreman na pinagtulungan nila si Clavio, pero hindi raw siya itinali. Yung kanina, hindi na ako nakapag-temperin dahil inuulit na naman. Lagi na lang ganun ginagawa. Tsaka yung mga salamin doon, napabasag. Ewan kung di nga namin nakita kung sino nang basag, pero maaring suspect siya dahil siya nga itong galit sa amin eh. Hindi humarap sa kamera ang may-ari ng bahay na si De Castro pero itinanggi niyang ipinapapatay umano niya si Clavio. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas ay inireklamo na noon ni Clavio sa barangay ang construction dahil nababagsakan daw ng bato, buhangin at simento ang kanyang paninda. May kontrareklamo naman ang may-ari ng bahay dahil sinisira raw ni Clavio ang mga salamin ng bahay. Pero dahil malinaw raw sa insidente kanina kung sino na agrabyado, sasampahan ng reklamo ng pulisya ang mga nambumbog kay Clavio. Mukhang nasa physical injury. Pero kung doon sa may mga ebidensya silang pinapakita at mga witnesses, baka tingnan natin kung papasok tayo sa frustrated homicide. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Sa Sports Saksi, wala raw nakitang anomalya ang Nevada Attorney General's Office sa kontrobersyal na desisyon na nagpanalo po kay Timothy Bradley Jr. kontra kay Manny Pacquiao. Saksi si Chino Trinidad. And no
Kahit hindi pansin ng ayunan ng maraming boxing fans at experts ang split decision victory ni Timothy Bradley kontra kay Manny Pacquiao. Bradley comes up with a good counter. At sa kabila ng pagsasabi mismo ng WBO review panel na si Pacman ang talagang nanalo. Wala raw nakikitang anomalya ang Nevada Attorney General's Office sa resulta ng laban. Sa kanyang liham kay Top Rank Chief Executive Bob Arum, sinabi ni Nevada Attorney General Catherine Cortez Masto na wala raw lumabas na ebidensyang nagpapatunay na may kriminal na paglabag sa naging hatol ng mga judges. Ang di raw pagsang-ayon sa mga subhetibong desisyon ng mga judges ay di raw sapat na batayan para simulan ng Attorney General's Office ang isang criminal investigation. Ang desisyong ito ni Masto ay binabase sa findings ni Chief Investigator Dale Lieber sa naging salaysay ng referee na si Robert Byrd. Hindi na inimbitahan sa pagtatanong ang tatlong judges na sina Dwayne Ford, CJ Ross at Jerry Roth na nagbaba ng hatol sa laman. Dalawa sa kanila ang nagpapanalo kay Bradley. Ayon pa kay Masto, competent officials naman daw ang mga ito. Sinunod din daw ang tamang proseso sa pagpili ng mga judges sa mga world title fights. Wala pang tugon ang pambansa Kamao na ngayon nasa Israel. Pero dati niya nang sinabing hindi na siya naghahabol na mabaligtad ba ang desisyon. Dismayado naman si Top Rank CEO Bob Arum sa naging tugon ng Nevada Attorney General's Office dahil ibinase lang ito sa pahayag ng referee at hindi man lang inimbita ang mga judge. Sino Trinidad ang inyong saksi? Samantala, hanggang 600 manhole sa Metro Manila ang natuklasan ng MMDA na natakpan pala ng aspalto. Isa raw ito sa mga nagpalala sa pagbaha sa Kamaynilaan kahapon. Saksi si Steve Dailisan. Hindi lang pala problema ng mga baradong esterong dapat masisi sa kabi-kabilang mga pagbaha na naranasan kahapon. Sa paglilibot ng MMDA at DPWH kanina, natuklasang ilan sa 600 manhole sa buong Metro Manila pala ang natakpan sa pag-aspalto ng mga kalsada. Dahil dito, di naaalis ang mga nakabarang burak at basura sa ilalim. Doon nga banda merong tinambakan na dati. Walang tubig doon. Ngayon meron na. Dahil walang metal detector ang MMDA, pinairal nila ngayon tansyahan system. Kadalasan daw kasi kapag may water inlet na ganito, katabi nun yung mismong takip na bakal ng mga manhole. Yan yung minamarkahan ngayong X. Ang isa sa nakitang problema ng MMDA, yung mismong bakal dun sa water inlet, natabunan na rin ng aspalto. Ayan, no? Tapos, yung mga lupa na nagmumula dito sa gilid, natatakpan niya na rin yung mismong bakal na dapat sana daanan ng tubig mula doon sa kalsada. Ngayon, kada 20 metro raw yung pagitan ng mga water inlets na ganyan. Kaya isipin nyo na lang kung bumara na doon, hindi malayong bumara rin dito sa kabila. Gaya halimbawa niyan, hinuhukay na ng MMDA dahil yung mismo mga aspalto napunta na rin doon sa kanal. Ang mga minarkahan ng EGI sisimula na raw butasin muli ng DPWH. Pero sa dami ng mga natakpang manhole, matatagalan daw ang paghahanap at pagbabakbak sa asfalto. Kailangan daw itong iangat para pumantay sa kalsada. Ang dagdag gastos at problema na sasabay sa panahon ng tag-ulan, isinisisi ng MMDA sa mga kontraktor ng DPWH. Ang alam natin, yung mga kontraktor, ginagawa ng tama yung trabaho nila. Tugon naman ng DPWH. Noong nakaraan naming project na ayaw nila kaming pagtrabahuhin ng ordinaryong araw, kundi biyernes lang, biyernes, sabado, linggo. Dahil nga matraffic, wala kami magagawa dahil yun ang utos nila. Mamadaliin. Oo, minamadaliin trabaho. Sa Viluna sa Barangay Piñan, Quezon City, kung saan umabot hanggang dibdib ang baha, nakalitaw man ang 7 manhole, puno naman ito ng mga tipak ng bato. Bato, Chairman. Ayaw mo kasi nadya yun hindi magkakasya yung bato ron o hindi mo talaga ihuhulog Pinaiimbestigahan din daw kung bakit imbes diretso lumiko ang kanal sa ilalim ng gusaling ito. Sa ngayon, tinitiyak ng MMDA na di na raw maulit ang grabing baha matapos nilang linisin ang mga baradong kanal. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Ilang empleyado ng MMDA nag-planking para po igit ang hiling na cash incentive. At bagong subatomic particle na pinaniniwala ang pinagmula ng kalawakan na tuklasan ng mga eksperto sa Switzerland. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.